Good morning guys. Dito kami sa Azuela Cove. Siguro ang participants less than 1,000 lang ito. Konti lang talaga. Siguro mga 500 lang. So ang title ng event or ang name ng event is Pink Run. So para sa mga cancer patients, especially sa breast cancer. So ayan siya. Konti lang talaga kami, as in sobrang konti. Kung natatandaan nyo itong lugar na to, Azuela Cove, dito ginanap yung sa Kadayawan Marathon na sobrang chaotic. Ngayon hindi siya chaotic kasi nga konti lang kami. Tignan nyo, nakita nyo, konti lang talaga. Ilan lang kami. Simula ng 5 o'clock. Malapit na magpa 5 na. 4:54 sa oras dito. Hindi ako masyado nakapag-record kanina. Record sana ako dun sa may Zumba. Kaya lang, di ba pag music, magka-copyright tayo. So hindi ako nag-shoot. So hello guys, pabalik na ako. Kasi short distance lang yung run ngayon kasi ang available is 5 and 3. So ang kinuha ko yung 5. Ayun siya. Nakaikot na. Papunta pa lang sila. Let's go! Madumi yung camera ko. Yan. Got my medal guys. Tapos na ako. minutes. So kaya ko siguro next time yung 10 kilometers na 59. Okay. Ito na kasi pinakamahaba yung 5K. Wala nang iba. Saka konti lang kami oh. Hindi kami nagkagulo. Sobrang konti. Cancer awareness month or yung sa breast cancer talaga. Alright, don't forget, ladies and gentlemen, Landers was extending offer their offer to all those who are registered now. So check out Landers. So kain pala tayo. This is lugaw, which is ito na halos lagi ang binibigay after run. And then you have your saging and Bucharest bread. Always talaga yung sponsor. Kada run meron talaga Bucharest bread. Sa lahat ng who join in and haven't dropped their raffle stuff, do drop the raffle stuff. Di ba konti lang kami? Pansin nyo sa previous runs ko, sobrang dami. Ngayon ilan lang, parang 500 lang yata kami. Konti lang talaga. Arctic Run 2020. So uwi na po ako guys. Kasi uuwi ako ng bukid. Sorry ha, ginaganon ko kasi madumi. So ito yung ano namin kanina, yung arc. Yung race arc namin. Kami nag-start, ulit kami nag-end kanina. Ayan. So uwi na ako kasi sa dami namin, hindi ka mag-expect na, huwag ka na mag-expect na mabunot ka doon sa ano, doon sa raffle. Nag-ano lang ako, tumayo lang ako doon for quite a while para at least makarestin yung paa ko. And then medyo malayo din kasi itong Azuela Cove, so ang problem dito is yung pag-aabang mo ng taxi. Medyo matagal. So, uwi na ako para makauwi ng bukid because I need to see Gabriel, our 13-year-old dog, kasi he's not really well. I think he's crossing the rainbow na. We have extended his life for at least siguro mga 6 weeks na rin. Kasi kung naaalala nyo, last week ng August, medyo down na talaga siya. So ang ginawa namin, nag-hydrate namin siya, yung binilhan namin ng mga gamot, mga multivitamins, lahat ng pagkain na pwede niya makain, binili namin. So yun, unfortunately, of course, 13 years old na siya, medyo matanda na rin yung dog namin. And syempre, darating talaga yung point na
mawawala talaga sila sa akin. And siguro ito na yung sign, kasi sabi ni daddy at saka ni mama, sobrang hina na daw talaga, as in halos tatayo na lang, tas uupo, tatayo, upo, and then hindi na siya kumakain. You have to force him to eat. So isa siguro sa mga factors kung bakit nanghihina na siya, kasi nga hindi siya kumakain, tapos hindi na rin siya na, for sure hindi na rin yung nainom, malakas uminom yun eh. So siguro na-dehydrate na, and even though ibabet namin siya, magbibigay ng suero, edodextrose, useless din naman kasi kung magbibigay ng treatment kung hindi na rin naman kaya ng katawan niya. He's too old, and pumayat na talaga siya. Yung yung drastic na yung niya, no, yung bagsak ng katawan niya. So yun. And I think he wants to rest. We have to let him go. Masakit pero kailangan namin tanggapin kasi as in part siya ng family. Sobrang part. Imagine 13 years na nasa amin siya. And for that long na makasama namin siya is a blessing. Kasi imagine 13 years, 1-3. Hindi pa ako nakapag-abroad, kasama na namin siya. So masakit pero kailangan namin tanggapin. Ganun talaga ang ganun ang buhay. Darating sila sa atin, mawawala din sila sa atin. So mas maganda na nauna na sila kaysa tayo ang mauna, kasi mas mahirap yun na nawala ang amo nila tapos sila ang naiwan. Mas masakit din sa kanila. So yun. Kasi syempre may mga utak at may mga isip din naman yan sila. Pero yung pag-move on, iba kasi ang iba ang out, yung iba yung ng tao eh. Nakakapag-move on ng maayos ang tao. Sila, kawawa. May mga iba sa kanila na pag namatay yung mga amo nila, di ba? They tend to, yung nade-depress sila, tapos hindi sila kumakain na. So para silang nagpapakamatay din. So mas mainam talaga na mauna na sila. He's 13 and he has a good life. Naibigay namin lahat sa kanya. And papasalamat din kami sa kanya because he brought joy to our family. Ayun, very sentimental. Wala kasi kahit anong pilit mo eh, kahit sabihin mo na ayaw mo, darating yung araw talaga na mawawala sila. Mawawala siya sa amin. So yun. I'm going home, Gabi. I'll see you later. Love you, anak.